Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa mutya ng kalikasan. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento ay yung mga baguhan po ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload dito sa aking video. At ngayon po ay itong aking nakuha po ay araw po ito ng Biyernes na nakukuha itong aking birtud ng kalikasan na galing po ito sa langgam na tinatawag nila agila. Ito po ay isang kuko ng agila na nakukuha natin dito mismo sa ating lugar na kabukiran dahil nga binibigyan niya tayo ng birtud sa pamagitan ng tuga o mensahe ng espiritu upang makuha natin ang kanilang kuko na nagiging bato. Kaya sa oras na aking pagkakuha nito ay nagpaparamdam po sa akin yung agila at palagi siyang nandaragit sa akin. At para mapansin ko siya, palagi apat sila ng piraso na nandaragit sa akin at meron silang tinatawag na pugaran na kanilang iniitlugan. Kaya sinusundan ko po yung yung agila kung saan sila papunta. Kaya pinupuntahan ko at pagpunta ko doon, dinaragit palagi nila ako at meron akong nakikitang nahuhulog na bato na kanilang hinahawakan. At ito po ang bumagsak doon sa aking harapan. Kaya pinulot ko agad, pagpulot ko ito po ang itsura ng aking pagkakuha at ang itsura ng aking pagkakita na para siyang kuko. Ayan, parang kuko siya ang forma. At bato na po ito. Kaya napakaswerte natin dahil binibigyan naman tayo ng mutya ng agila o kuko ng agila. Bakit ko nasabi ng kuko ng agila nito? Dahil nga ay ang kanyang forma sa kanyang mutya ay para siyang kuko. Ayan, parang kuko po yung forma niya. Ayan parang kuko. Yan po yung forma niya. Parang kuko. Ayan. Sa nagtatanong kung ano ang gamit sa kuko ng agila ay maganda po yan sa pandaragit. Dahil sa lahat ng mga ibon sa buong mundo, ang pinakamatapang sa lahat ng ibon yung agila. Kaya ang agila po ang naka-espiritual sa himpapawid na pangkumbatan. Dahil yan po ay ang pinakamataas na tapang at talino yung mga yung mga ibon. Matapang at talino ng mga ibon at pinakamabagsik sa lahat ng mga ibon. Kaya ang agila ang pinakamagandang gamiting pamproteksyon at pamkumbatan. Kaya karamihan sa ating nakikita sa mga Air Force, yung kanilang mga pattern sa kanilang mga pangkumbatan na aircraft ay parang mga agila. Kaya yan po ang kanilang logo dahil nga sobrang taas po yung spiritual na kanilang dinadala. At sa naman sa mga hayop naman na nandyan sa ground, katulad ng mga naglalakad sa kalupaan, ang pinakamatapang naman dyan ay yung leon. Yung lion po ang pinakamatapang sa lahat ng mga hayop na lumalakad sa ibabaw ng lupa. Lion po ang pinakamatapang dahil mayroon ding lion na ginagawang logo sa espiritual ng mga ibang bansa. Yun ang pinakamatapang sa lahat ng hayop na naglalakad sa ibabaw ng lupa. At yun naman din sa tubigan, ang pinakamatapang naman sa tabang ay yung buaya. Buaya, yun lahat yung sinasabi ko, yan po ay bagsik sa lahat ng mga hayop na nandyan nakatira sa depende sa kanilang lugar. Katulad sa tubig, buaya, sa ibon, agila, sa yung naglalakad sa ibabaw ng lupa, leon o tiger, yan ang pinakamabagsik. Kaya itong ating nakukuha, pinakamabagsik itong ibon, yung agila.
Kaya meron tayong agila na binibigyan tayo sa spiritual dahil yan po ang pinipili ng Diyos na gagamitin natin sa gamit sa proteksyon. Kaya lahat ng mga gamit na pang-spiritual, yan po ang mauunang binibigay ng kalikasan para makuha natin yung mga bertod nila. Bakit natin makuha yan at bakit anong paraan? Dahil sa ating paghahanap ng mga malalakas na mga bertod, yan po ay isa sa pinaka inaasam natin at palagi nating dinadasal na makakuha tayo ng pinakamalakas na antas sa spiritual na bagay na ating ginagawang pamproteksyon. Kaya binibigyan tayo sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Kaya meron tayong mga ganitong malalakas na mga gamit na galing po sa spiritual na ating healing. Kaya meron tayo niyan. Kaya sa gustong magkakaroon na matagal na po silang nangangailangan na hindi sila nakakuha, ito na po ang tsansa ninyo na kami ay isang keeper na binibigyan ng inang kalikasan para tagapagkuha, para i-share din namin sa walang mga ganitong klaseng mga mutya, dahil hindi lahat ng mga tao na mga antingero o nagwi-wish na magkakaroon ng ganito na binibigyan ng inang kalikasan, dahil bawat isa natin ay mayroong papel para binibigyan tayo ng karapatan na makakuha at makapagbili ng mga gamit na galing sa kanila. Kaya normal na po yan na mayroong tagapagkuha at mayroong tagapagbili, dahil bawat isa natin mayroon tayong papel. Dahil kung ano ang trabaho mo, yun lang talaga yung trabaho mo na halimbawa antingero ka, kung ikaw ay tagapagpamili naman tapos naghahanap ka, hindi ka naman makahanap dahil nga marami kang trabaho. Hindi katulad sa tunay na mga antingero ay full time talaga sila naghahanap ng mga mutya, kaya sila po ay binibigyan ng karapatan na makakuha ng mga mutya. Kaya sana maintindihan nyo ang aking sinasabi, na kung sakali man na kailangan ninyo na matagal na nang magkakaroon kayo ng mga ganitong klaseng mga bertod, ito na po ang chance ninyo na magkakaroon kayo ng bertod ng agila. Ayan po yung bertod ng agila. Kaya napakalakas po yung bertod ng agila. Kapag mayroon ganito, mabilis ang iyong pakiramdam sa kalikasan at madali kang makapaghanap ng mga pagkain. Dahil yung mga agila ay mabilis po yan sila maghanap ng pagkain. Napakadali lang po nilang hulihin yung mga pagkain nila. Kaya pwede ito sa pampaswerte at pangproteksyon yung bertod ng agila. Maraming magamit yung agila dahil yan po ang pinakamatapang sa lahat ng mga ibon. Yan po ang kanyang spiritual na kanilang tinatangan. Kaya yun lang po ang aking masasabi dahil wala na po tayong oras, at sana maintindihan nyo dahil nga tayo ay busy sa araw-araw nating paghahanap buhay. Kaya bihira lang tayo makapag-vlog, at importante na binibigyan pa rin tayo ng ating inang kalikasan ng mga mutya. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.